Basahin nyo na lang po yung caption. Marami pong nag-send sa atin yan. Let's talk about it in a biblical perspective. Alam niyo po ang church, we are called to welcome all people, no? Pero hindi po nito pwedeng baguhin ang katotohanan ng Diyos para lang umayon sa kultura na meron tayo ngayon. Okay? Ang layunin po ng church is ipahayag yung grasya at yung katotohanan ng Diyos na makakapagligtas at makakapagbago ng buhay ng isang tao. Ano yun? Yun yung gospel. Andun yung kapangyarihan ng Diyos na makapagligtas. Yung good news. Okay? Hindi po tayo tinawag para i-celebrate yung mga bagay na salungat sa kalooban ng Diyos. So, hindi po problema kung sino ang pumapasok sa simbahan. Kasi lahat tayo mga tao, kailangan natin ng grasya, ng habag, ng awa ng Diyos. Lahat tayo makasalanan, no? Ang nagiging problema po is kung ano yung tinuturo ng simbahan. Kasi kapag yung repentance or yung pagsisisi ay napalitan ng pagpapatibay sa kasalanan, or kung yung katotohanan ay napapalitan na ng kultura ng mga tao ngayon, hindi na gospel-centered dyan. Diba? Ang sentro nga yan, tao na. Okay? Ang simbahan po tinawag para itaas si Kristo, para itaas ang pangalan niya lang. Hindi para itaas ang anumang pagkakakilanlan or identity na meron tayo sa kultura natin ngayon. Okay? Yes, Jesus welcomes sinners, but He always called them to repentance. Okay? Tinanggap ni Jesus ang mga makasalanan, pero hindi niya ipinagdiwang ang kasalanan. In fact, never niya sinabi na, come as you are and stay as you are. Diba? Ang sabi ng Panginoon, follow me, deny yourself, pick up your cross daily. The church should welcome everyone. Yan po dapat ginagawa natin. But it cannot celebrate what God calls sin. Alam niyo po, ang identity natin, hindi naman yan matatagpuan sa pride, sa sexuality, or sa self-expression natin. Diba? Kaya nga sabi ni Paul sa 1 Corinthians, diba? Kung ikaw if you claim to be a follower of Christ, if you are a believer, diba? New creation ka na. May transformation na nangyari. Kaya nga sinabi niya dito, ang ganda nito don't you realize that those who do wrong will not inherit the kingdom of God? Don't fool yourselves. Those who indulge in sexual sin or who worship idols or commit adultery or are male prostitutes or practice homosexuality or are thieves or greedy people or drunkards or are abusive or cheat people, none of this will inherit the kingdom of God. Sino ba yun, guys? Tayong lahat yun. Tayong lahat yun. Before natin ma-encounter si Lord. Pero kung sinasabi mo na ikaw ay believer at tunay mo na encounter si Lord, ito sinasabi ni Paul. Some of you were once like that. Ganon tayo before. Okay? But, sabi ni Paul, you were cleansed, you were made holy, you were made right with God by calling on the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. So, malinaw yung sinasabi ni Paul na yung mga tunay na believer ay binago ng Diyos. Okay? Hindi perfecto, pero kaya may struggle kasi meron ka ng Holy Spirit na nagko-convict sa'yo. At namumuhay ka na sa kalooban ng Diyos kahit mahirap, sinusunod mo yung salita niya. Huwag natin baguhin yung mensahe ng Diyos para lang umayon yung mundo sa atin. Tinanggap ni Jesus ang mga makasalanan, pero hindi niya binago ang katotohanan para sa kanila. Dahil ang tunay na pag-ibig po ay hindi lamang nagsasabi na welcome ka rito. We should stand firm in truth. Dahil ano ba definition ng love? Makikita natin sa 1 Corinthians 13 verse 6. Diba? Sabi doon, love does not rejoice at wrongdoing but rejoices with truth. Lumapit ka kay Kristo at hayaan mong baguhin ka niya. Do not rely on your own understanding. Trust in the Lord. At especially, wag tayong magre-rely sa emotions, sa feelings natin. Kasi diba, may mga iba na, ito yung nararamdaman ko, ito ko. Heart is deceitful above all things and is desperately wicked. You shall know the truth. Asan yung truth? Nasa salita ng Diyos. Okay? And the truth will set you free. Amen?